na ipagmalin yung amin ako. Bago lahat, ako'y magpapasalamat at napakainit naman ng salutong nagtatanggal ko sa inyo. Alam ko na pagka ganyan, kaya tayo mabuti nakakabalik ako dito sa planeta, nakakabalik ako dito sa Pangasinan. Dito sa Region 1. Alam naman siguro ninyo, sisimula ang aming kandidatura, ako'y tumatakbo bilang Vice-Presidente ng Republika ng Pilipinas. At kagaya ng lahat ng pamilyapan, kapag kami ay tatakbo bilang national candidate, ang lahat ng aming mga kandidatura, lahat ng aming kampanya ay nagsisimula dito sa Ilocanda, dito sa ating pagkakaroon, at dito ang papalan at humihingi ng suporta sa ating mga kaibigan at kaibigan. Naman mabuti ako'y pupunta rin dito sa Pangasinan at dahil pupunta kami mamaya, titignan namin, pupuntahan namin ang mga iba't ibang lugar na tinamaan ng bagyo at nabaha. At meron pa rin tayo mga kababayan na nagkakaproblema. I'm sure hindi ko kailangan ipaliwanag sa ating mga barangay health workers dahil kayo ang araw-araw na nakikita ang sitwasyon. Ngunit kung sinabi sa akin na meron daw konferensya ang ating mga barangay health workers at sumama sa ating mga barangay health workers dahil ako masasabi ko kung ako ay naging governor ng Ilocos Norte. Ang lagi kong kinahahangaan ang mga barangay volunteer workers sa probinsya. Dahil kung hindi sa inyo, kung hindi sa barangay health workers, kahit na ano ang magiging polisiya, kahit na ano ang magiging plano ng ating mga provincial governor, ng ating mga sanggunian, ay hindi ma-implementa kung hindi ng mga barangay health workers. At dahil ito ay wala pang hinihingi na sahod, volunteer na. Sabi ko, kaya kuminsan, lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, sinasabi ko na kung gusto ninyong makakita ng tunay na public servant, ay puntahan ninyo ang mga barangay volunteer workers na araw-araw nagtsatsaga, umiikot, na hindi mo lang hinihingi. Akala ko sa Ilocos Norte, ang hinihingi lang ng mga barangay workers doon, magkaroon ng payo, magkaroon ng tambat, magkakadakitan na gamit, magkaroon lang ng contained scholarship, bigay kami. Kaya, nung ako'y naging senador, ay sabi ko, kailangan na natin kilalanin ang trabaho na ginagawa ng hindi lamang ng mga barangay health workers, kundi lahat ng mga barangay workers. At sinabi ko kasi naman, ang frontline ng gobyerno ay ang barangay. At pag tinatanong sa akin, kung ano sa palagay ko ang pinakamahalaga, the most important legacy that my father, President Ferdinand Marcos, left to the country, what is his most important legacy? One of his most important legacies is the barangay. At ang ating mga barangay workers ang nagbibigay buhay sa barangay natin. At ito ang pinakamaliit na political unit of the country. Ito ang dito nararamdaman ng ating mga kababayan. Dito nararamdaman ng mga mamamayang Pilipino ang gobyerno nila tumutulong at nagdadala ng service. So, to the ordinary citizen, the barangay workers are the face of the government. As far as they are concerned, the barangay workers are the people who bring services of the government to ordinary citizens. Yan po ang naging ginagampanan ninyo ang napaka-importante. Kaya naman, ako ay sinabi lang, ay kailangan na natin kilalanin ang mga masasagot
pagtsatsaga at sisipag at laging nagsasakripisyo ng ating mga barangay workers. Kaya po, hindi na nagtatanong kung nakapag-file ako ng isang bill na magbibigay ng retirement benefits sa lahat ng mga barangay officials. Dahil sinatanong ko, paano? Lagi natin, marami tayong pinagagawa sa ating mga barangay workers, pati barangay captain, pati mga tanong, pati sa doktor, pati sa daycare, pati sa barangay workers. Kailangan natin, kung meron tayong kailangan gawin, kayo ang lagi namin pinanamitan. At kaya tayo maraming kanina, ay paano naman natin binigyan ng benefits ang ating mga barangay workers. Kaya ang ginawa namin, ako ay nag-file ng bill para makapagbigay ng retirement benefits sa barangay mula sa barangay captain hanggang sa barangay volunteer. Ang scheme na aming ginawa, ay kumuha kami, alam naman ninyo, sharing ng ating IRA ay karamihan pumunta sa national government. Yung iba pumunta sa local government. Ang ginawa ko sa bill ay inagay natin 1% ng national share ay gagawin pang retirement benefit. At ang gagawin natin ay magkakaroon ng retirement benefit mahigit kumulang para sa mga barangay officials, elected officials, more or less mga 100,000. Hanggang sa barangay volunteers, mga 50,000. Kaya, ito ngayon ay nasa Senado at meron akong paningin ito sa Kongreso, House of Representatives. Kaya kailangan na maipasa na ito. Kapag para sabihin naman natin at pagkilalanin naman natin kung gano'n ka-importante ang trabaho ginagampanan ng ating barangay. Alam niyo po, kagaya na sabi ko, pinagmamalaki ng Pamilyang Marcos na sa ilalim ng aking ama nagsimula ang pag-organisa ng ating mga barangay. Bakit importante yan? Importante yan dahil makikita natin na ang barangay organization na talagang nasa grassroots ay maliwanag ay mararamdaman ng taong bayan kung ano ba ang itinubulan ng servisyo ng pamahalaan. Kaya lagi kong sinasabi, kung tayo man nasa mga national na officer, ay meron tayong mga magagandang plano, meron tayong mga magagandang programa na pinaplano para sa taong bayan. Kung wala ang barangay, kung wala ang mga nagsasaka at nagsasakripisyo na barangay worker, ay hindi mararamdaman ng tao. Kaya kung wala ang barangay, halos masasabi natin hindi na naramdaman ang ating gobyerno. Hindi na nararamdaman, hindi na natatanggap ang mga benepisyo na binibigay ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan. Kaya ganun ka-importante yan. Ang dami kong sinasabi, ang barangay workers ay ang frontliners sa gobyerno. Kaya tayo ito ay nanggaling sa aking karanasan. Una ay naging governor ako ng Ilocos Norte na 7 taon. 9 years later, binuo ko yung aking termino sa bilang vice governor. Kaya bilang governor ng Ilocos. Kaya naman, noong ako'y napunta, naging senador, naging congressman, tapos naging senador, lagi kong pinapaalala sa ating mga national officials na dapat suportahan ng kapis ng ating gobyerno ang local government. Dapat ang ating paniniwala ng tunay na development para sa ating bansa ay hindi manggagaling dahil inutos ng national government. Ito ay mangyayari dahil ito ay nanggaling sa barangay, nanggaling sa bayan, nanggaling sa lungsod, nanggaling sa probinsya. It is the local government that will be the foundation of any progress of our economy. Kasama kayo doon at kayo ay napakalaking bahagi ng ating ipinapangarap na progreso para sa ating bansa. Kaya po, naman natin, darating na
dapat naman, kung meron pa kayo, hindi kayo nakakatiyak kung saan pupunta ang suporta ninyo, alalahanin lang ninyo, kayo ay bahagi ng local government ng Pilipinas. Maghanap po tayo ng kandidato na nakakakunawa sa local government. Maghanap po tayo ng kandidato na pinaglalaban at pinanindigan ang local government. Hindi lamang sa government na lokal, kung hindi pinaglalaban sa national government. Yan po ang aking naging trabaho sa nakaraang 5 taon. Ako po, nung naging senador, hiningi ng agad na ako ay ilagay sa committee ng local government. Dahil sa pananaw ko, kulang ang boses ng local government sa ating national government. Kung minsan, kailangan ko nga ipaliwanag sa ating mga mataas na opisyal kung paano katakbo sa lokal. Dahil meron silang mga magandang plano, kung babasahin mo, napakaganda. Pero pag pinagkakalan nila na mabuti, kung minsan kailangan ko ipaliwanag sa aming mga kapwa senador. Sana sinasabi ko, maganda ng tignan ito. Pero pagka sinubukan natin i-implement na yan, hindi natin mapupulit dahil ganito ang mangyayari. Dito yung magiging problema. At may kakulangan. At kaya lagi ko yung pinagmamalaki na ako hanggang ngayon, ang pakiramdam ko ay local government official pa rin dahil ang puso ko ay nasa local government. Kaya naman, tayo ay hindi nahihiyang lumapit. At lumapit sa inyo, hindi lamang dito sa inyo kanya, kundi sa buong bansa. Maaaring sabihin na kung kayo man ay naghahanap ng isang magiging champion ng local government, ako po ay magpumapalapan sa inyo. Ako ay maharap sa inyo. At sinasabi ninyo, kasama ko ninyo na inyong mapaglingkod kapag maluktot sa pwesto. Kung anuman ang aking ginagawa, kung anuman ang aking posisyon, kung anuman ang aking mga responsibilidad, hindi lumalayo ang aking pag-iisip, hindi nalalayo ang aking puso sa ating mga local government official. Hindi makakalimutan ang ating mga volunteer workers na siyang bumubuhay ng gobyerno para sa ating mga. Kaya po, madali siguro maalala. Yung nakita ko may gumawa ng pang-print out na pang-email. Huwag niyo po, ibata na po, Marcos pa rin.